Wala May Bible kayo, Nay? May Bible kayo, Nanay? Bible? Bible. May Bible. Laanin mo na lang ng voice. Kasi. Maliliit nga pala yan. Ayun, Nay. Oo nga, hindi na makita kasi ni Nanay. Saan naman ito? Diyan na lang yan. Gamitin na lang yan. Diyan na lang. Pare-pare naman nga ba? Pala, saan namin? Parang kita mo. Pare-pare naman. Opo, Nay. Pareho lang po yan, Nay. Bagong tipan, magandang balita. Opo. Ayun yung sinasabing Bagong tipan. May salamin ba si Mami? Wala. Kasi ako na lang magbabasa para kay Mother. Bagong tipan ka ba? Saan? Gawa chapter 3. Ayan. Gawa chapter 3. Acts. Gawa chapter 3. Wala na yung salamin ko kasi malabo na rin. Kaya magpalit ako ng lens. Lens na Chapter 3. Ayan. Verse. Sige po, basahin po natin yung Gawa chapter 3 verse 19. Ako. Mababasa niyo pa, Nay? Hindi na. Ako. Hindi na pastora. Sige, Nay. Ako magbabasa. Ano pong sabi? Kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. At nang sa gayon ay sumapit ang panahon ng pagpapanibagong lakas mula sa Panginoon. Susuguin niya si Jesus, ang Kristong hinirang mula pa noong una para sa inyo. Siya'y dapat munang manatili sa langit hanggang sa dumating ang pagbabago ng lahat ng bagay ayon sa pinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula pa noong una. Sapagkat sinabi ni Moises, mula sa inyo, ang Panginoon yung Diyos ay pipili para sa inyo ang isang propetang katulad ko. Sundin niyo ang lahat ng kanyang sasabihin sa inyo. Tuloy pa? Okay na. Okay na ba? So, salamat po. Magsisi. Okay, so may Mami, yung isa sa mga bagay at yung pinaka bagay na gusto ng Diyos na gawin ng tao ay dalawang bagay po, no? Yung sinasabi na pagbabalik loob sa Kanya o pagsisisi sa mga pagkakasala, no? Kasi yun ang gusto ng Diyos sa tao, no, na aminin natin na tayo ay makasalanan at magbalik loob tayo sa Kanya, no? Kasi ang sabi ng Biblia, kung gagawin pala natin yun ay darating yung panahon ng kaginhawaan. Kasi may sinabi ang Biblia, no, na darating ang panahon ng pagbabagong lakas. Ang sabi po, no, pagbabago. At darating yung kapangyarihan galing sa Diyos, no, para nanay, maging masagana po ang tao, no? Ang ginamit po ng ibang Bible, ang sabi naman po ay magsisi kayo sa inyong mga kasalanan upang dumating ang mga panahon ng kaginhawaan mula sa harapan ng Panginoon. So ako po, naniniwala po ako, no, na kapag ang tao po ay magbabalik loob ng totoo sa Diyos, matatanggap niya ang kaginhawaan, no, galing sa Diyos, no? Yun po ang pangako ng Diyos eh. At mararanasan ng tao ang tinatawag natin na kapayapaan, kasaganaan, at higit sa lahat, yung tinatawag po na paninindigan sa katotohanan, no? Malalaman natin na tayo ay nasa presensya ng Diyos kapag tayo po ay nakakaranas ng mga bagay na makalangit, no? Yung mga kaginhawaan na ipinadadala ng Diyos sa atin. So, unang bagay po, Mami, no, may babasahin po ako sa inyo, no, na papaano ba magbabalik loob ang tao, no, para ang kaginhawaan po ay kanyang makuha, no, at maibigay ng Diyos sa kanya. No, unang bagay po, ang gusto po ng Diyos sa atin ay pagbabalik loob, no. Sabihin nga po natin, pagbabalik loob, yun, no. Pagbabalik loob. So eto po, may sinasabi po sa aklat ni Isaiah chapter 66, no. Ito po ang nakasulat, no. Sabi po rito sa verse 1, ganito ang sabi ng Panginoon, ang langit ay aking luklukan at ang lupa ay aking tungtungan. Anong anyong bahay ang inyong itatayo sa akin? Anong dako ang magiging aking pahingahan? Sapagkat lahat ng mga bagay na ito ay nilikha ng aking kamay. At sa gayoy, nangyari ang lahat ng mga bagay. Sabi ng Panginoon,
Ngunit ang taong ito ay titingnan ko. Sa makatuwid, siyang dukha at may pagsisising puso at kumikilala o nanginginig sa aking salita. So dito po, may sinabi po ang Diyos, no? Dito po sa Biblia na ang sabi ng Panginoon sa mga tao po, no? 'Di ba karaniwan sa tao, no? Gumagawa tayo ng di ba, ng mga simbahan. Nagtatayo ang mga tao ng mga templo, mga parokya, mga katedral, 'di ba? Para masabi na kumikilala tayo sa Diyos, no? Sabi ng Diyos dito, tinatayuan niyo ako ng bahay. Sabi niya, no? Kumbaga po ang sabi niya, may mga bagay kayong ginagawa, sabi ng Diyos, no? Pero ang gusto ko, sabi ng Diyos, no, na ang isang tao ay magsisi sa kanyang kasalanan, no? Yun ang ibig niya sabihin kasi noong araw pa, mami, ang mga tao nagtatayo na talaga tayo ng mga istruktura, di ba? Ng mga bantayog, mga simbahan sa Diyos, no? Para sabihin na kumikilala tayo sa Diyos. Pero ang sabi ng Diyos dito, anong bahay ang itatayo nyo sa akin? Sabi niya, no, samantalang lahat ng bagay na ito, sabi ng Diyos, no, ay akin, sabi niya. At sabi niya, hindi rin magkakasya ang aking paanan, no? Sapagkat ang mundong ito ay apakan lamang ng aking paa. 'Di ba? Anong bahay ang itatayo nyo? Sabi ng Diyos, ang nais niya, ang tao ay magbalik loob, no? At ang sabi ng Diyos, ako'y sasama sa kanya. So kung titingnan po natin, mami, no, yung totoo palang simbahan, hindi pala istruktura, 'di ba? Sabi niya, kundi ang mga tao po, tayo, no? Ang Diyos, sabi, hindi siya tumitira sa mga bahay na ginawa lang ng tao, 'di ba? Kundi tumitira siya sa atin. Sabi niya, ako'y sasama sa tao na nagbabalik loob sa akin, 'di ba? 'Di ba kanina sabi nga natin, nanay, kaginhawaan, no? Kapag ang presensya ng Diyos ay dumating sa atin, mararanasan ng tao ang totoong kaginhawaan, no? Maraming tao, maraming pera, maraming kayamanan, nasa kanila lahat. Pero kapag wala ang presensya ng Diyos, no? Kapag wala ang presence ng Diyos sa kanila, kapag wala ang Diyos, wala rin po yun, no? Wala ring matatamong kapayapaan ng tao. Walang kaginhawaan at walang kapayapaan, no? Sabi ng Biblia, nasa Diyos ang totoong kaginhawaan. Wala sa mga bagay ng mundo, no? Yun ang dapat nating tandaan. Kaya sabi ng Diyos, ginagawa niyo ako ng bahay pero hindi naman kayo nagbabalik loob sa akin. 'Di ba sabi niya, ako'y sasama sa mga nagbabalik loob. Kaya po, ang kaginhawaan darating kung ang tao po marunong magbalik loob sa Diyos, no? May mga tao po sumasamba sa Diyos. Ang tanong, ang puso ba nila ay nagbabalik loob sa Diyos? Pwede tayong magsamba sa panglabas, pero yung puso natin hindi pa rin nagbabalik loob. Gusto ng Diyos magbalik loob ang tao sa Diyos, sa Kanya. No, so, parang may kaginhawaan na dumating. Unang bagay po yan. Ikalawang bagay, sabi po ng Panginoon sa atin, mga kapatid, no? Basahin ko sa inyo yung sinabi ng Panginoong Jesus nang kasama niya yung mga alagad sa Juan 15. So, ito po yung babasahin natin, mahal. Basahin natin yung verse 7. Juan 15, talatang 7. So, ito po. 15:7. Ano pong sabi? Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Yun. Sabihin nyo nga mga kapatid, ang Diyos ay tumutugon sa panalangin. Sabihin natin. Ang Diyos ay tumutugon sa panalangin, no? So, paanong tutugon ang Diyos sa ating panalangin, no? Para dumating yung kaginhawaan. Di ba tayo nananalangin para dumating yung tulong ng Diyos? Amin po ba? Di ba, Mother? Para ang biyaya ng Diyos tanggapin ng tao. Tama ho ba? No? Kaya tayo nagdadasal, no? Okay. No? Ngayon, paano 'yon mangyayari, no? Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, kung kayo'y magsisipanatili sa akin at ang aking mga salita ay magsipanatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin ko sa inyo. Ibig sabihin po, para matanggap pala natin yung kaginhawaan, kailangan pala manatili tayo sa salita ng Diyos. Yun, ma'am, yung isang bagay na gusto ng Diyos sa atin, no?
tayo ay manatili sa kanyang salita. No? Kasi po, kung hindi tayo mananatili sa kanyang salita, ano man yung ating panalangin, pwede niyang dinggin. Pero may isang bagay na hindi niya diringgin. No? At ano yon? Ito yung tinatawag na, yung sinasabi, Mami, na yung totoong kailangan natin. No? Ano bang totoong kailangan ng tao na hindi natin hinihingi? Alam niyo po ba, Mami, kung ano? Alam niyo po kung ano, yung sinasabi po na kaligtasan po ng ating kaluluwa. Yun, Mami, no? Yung kaligtasan natin, no? Yung pupunta natin sa langit, no? Na para tayo ay mapunta roon sa buhay na walang hanggan. So may sinasabi sa Biblia na manatili tayo sa kanyang salita. Ito ang sabi ng Panginoong Hesus Nang nasa lupa siya, sabi niya sa mga alagad, magsipanatili kayo sa salita ko para anuman ang inyong hinihiling sa Diyos, mangyari sa inyo. Di ba sabi niya? Mami, kaya hindi dumarating yung kaginhawaan, no, sa mga tao kadalasan kasi ayaw natin sa salita niya. No, maraming tao na ayaw makinig sa sinasabi ng Diyos, no, sa nababasa natin sa kanyang salita at sa mga gusto niyang sabihin sa atin, mga aral, no, na dapat nating malaman, no. Ayaw ng tao nun. Paano tayo giginhawa kung wala ang biyaya ng Diyos sa atin at ang biyaya ng Diyos nasa salita niya. Kaya sabi ng Panginoon sa atin, magsipanatili kayo sa akin. At ang salita ko nawa ay sa inyo para kayo ay magkaroon ng tunay na kaginhawaan. No? So Mami, pagbabalik loob, ano po yung ikalawa? Pananatili sa salita ng Diyos. Pag tayo po ay nagbalik loob, at kung mamahalin natin ang salita po ng Diyos, mayroon po tayong tatanggapin na biyaya galing sa Kanya. No? Pangatlong bagay po, basahin natin yung Hebreo. Ito Mami malupit to, no, yung kaginhawaan, no. Ito yung malupit. No, basahin natin yung sinasabi sa Roma chapter 1. Akala pa Hebrew. Pwedeng Hebrews. Basahin muna natin yung Hebrews 11. Okay? Basahin nga natin, mahal, yung verse 6. Verse 6. Hebrews 11 verse 6. Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Yan. Ulitin ko po. Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Tuloy. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. So Mami, di ba sabi, nagbibigay ng gantimpala ang Diyos sa sino mang humahanap sa Kanya. Ibig sabihin, Mami, kailangan pala ang tao Nalulugod. para ang Diyos ay malugod sa atin, no? Para tayo ay pagpalain. Kailangan hanapin natin siya, no? Hanapin natin yung kanyang kalooban, unawain natin kung ano yung gusto niya, no? Kasi ang Diyos, sabi ng Biblia, nalulugod siya sa mga tao na hinahanap siya nang may pananampalataya. No, yun po, 'di ba Mami, sabi, ang pananampalataya pala ay ang ating responsibilidad ay alamin natin yung kalooban niya. 'Di ba Mami, no? Kumbaga hanapin natin ang Diyos ko. Ano ba ang gusto niya? Ano ba yung kalooban niya para sa atin, no? Kaya po may mababasa rin tayo sa Roma chapter 1, sabi rito, nakalagay sa verse 17, ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Ibig sabihin po, ang Diyos, yung kanyang blessing, yung kanyang pagiging matuwid, no, Mami, yung kanyang pagiging Diyos, ay pwede niyang ibigay sa atin. Mami, no? Yung sinasabi na kabutihan niya, Mami, no? Yung pagiging mabuti ng Diyos, pwede niyang ibigay sa atin dahil, Mami, sa pananampalataya. Naintindihan niyo po, ano? So, baka sabihin niyo, Pastor, may pananampalataya naman ako naniniwala ako sa Diyos. Well, hindi, iba yung paniniwala sa Diyos, Mami, iba. Iba din yung sinasabi ng Bible sa atin na pananampalataya, no? Kasi po ang paniniwala, ano lang yun, parang naniniwala ka lang, no? Parang, alam mo lang, nasa isip mo lang, no? Alam kong may Diyos, alam mo lang, no? Alam ko lang. Pero, iba, Mami, yung pananampalataya. Kasi pag ang pinag-uusapan po ay pananampalataya, hindi lang alam mo.
No? Kundi, mami, ang pananampalataya po, yung buong pagkatao mo, ay kilala mo talaga ang Diyos. No? Yung buong ano mo, mami, yung buong pagkatao mo, no? Hindi lang isip mo, kundi yung buong puso, yung kalooban mo. Yung ating buong pagkatao, no? Na tayo ay kilala ng Diyos at kilala din natin siya. Kumbaga, mami, meron kang relasyon sa Diyos, no? Kilala mo ang Diyos at kilala ka din ng Diyos, mami, no? Kumbaga po, mayroon kayong relasyon, no? Mayroon kayong ugnayan. Naiintindihan niyo, mami? Yung ugnayan, no? Na parang sa mag-asawa po. Parang komunikasyon, parang gano'n. Opo, mayroon kayong relasyon. Ganun, mami, no? Kumbaga, ang pwede nating ibigay dito ay pagiging asawa. Halimbawa, no? Kami ng asawa ko, magkarelasyon kami. So, ganun din ang gusto ng Diyos sa atin, no? May relasyon tayo sa Kanya at siya sa atin. So, mangyayari lang yan, mami, kung mayroon tayong pananampalataya. Yun po yun, ano? Mayroon tayong connection sa Diyos, no? So, sabi ng Biblia sa atin, darating ang kaginhawaan kapag mayroon tayong puso na nagbabalik loob. Ikalawa po, kapag tayo ay may pagmamahal at nananatili tayo sa Kanyang salita. At pangatlo po, kapag tayo po ay may pananampalataya sa Diyos, ang sabi mami ng Biblia ay darating ang panahon ng kaginhawaan. So di ba mami maganda yon? Dumating yung panahon na magiging matiwasay ang lahat ng bagay, no? Kumbaga po, ang kasaganaan natin hindi na magtatapos. Di ba, mami? Yung biyaya ng Diyos, hindi mapuputol. Yung kanyang pag-ibig sa atin ay mananatili. Kumbaga, mami, mapayapa tayo at masagana sa lahat ng bagay. Ako po yun ang gusto kong mangyari, no? Hindi lang po sa buhay na ito, kundi sa buhay po na darating, no? Kasi, mami, ang pangako ng Diyos sa atin, hindi lang naman sa buhay sa lupa, eh. Kasi, di ba ang tao, ang inaasam natin, yung mga buhay lang sa lupa, di ba? Pero, alam nyo ba, mami, lahat ng bagay sa lupa may katapusan. Di ba, mami? May katapusan. Pero, kapag kumilos na ang Diyos, pwedeng ang pamumuhay natin sa lupa, pwedeng mabago. Mami, no? Pag dumating na yung kaharian ng Diyos, no, galing sa langit at ibinaba niya sa lupa, yung pangarap natin na buhay na masagana sa mundo, mangyayari yun. Kasi, mami, pinangako ng Diyos yun. Pinangako niya sa atin na magkakaroon ng kapayapaan sa mundo sa loob ng 1,000 taon. Mararanasan ng tao ang kasaganaan. Mami, pangako ng Diyos yan. Hindi natin mapipigilan. Tama ho ba? Opo. Kaya, bukod, mami, sa pagpunta sa langit, alam din natin na pagbalik natin sa lupa, ay magkakaroon ng pandaigdigang kapayapaan. Yan po ang pangako ng Diyos sa atin. Ayon po sa nakasulat sa Biblia. Kaya nawa po, naintindihan natin, mami, no, yung panahon ng kaginhawaan na darating. Kailangan ng tao ay magbalik loob, manatili sa kanyang salita, at sampalatayanan ang kanyang gusto na mangyari, no, sa buhay po natin. Magiging tayong blessing sa maraming tao. Yan, hanggang dito tayo. Sige po, baka gusto nyo pong magtanong, mami, o may lilinawin kayo. Pwede po nating